Meron ka rin bang mga biases o pagkiling sa iyong pakikitungo sa kapwa? Magandang unang Biyernes ng taong 2024. Pinaparangalan natin ngayon ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ika-5 ngayon ng Enero, ginugunitan natin si San Juan Newman na isang paring redemptorista. Naging pang-4 na obispo siya ng Philadelphia at kauna-unahang nagtatag ng parochial school system sa Amerika. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating ma-overcome ang ating mga biases sa ating pakikitungo sa kapwa. Matutunan nawa nating tingnan ang ating kapwa at ang mga kaganapan sa ating buhay sa lente o mata ng Diyos. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tila may pagdududang pahayag ni Nathanael. May nagmumula bang mabuti sa Nazareth? Na siyang tema ng ating mabuting balita. Natagpuan ni Felipe si Nathanael at sinabi nito sa kanya, "Ang tinutukoy ni Moises na nakasulat sa batas at mga propeta, siya ang natagpuan namin, si Jesus na anak ni Jose na taga Nazaret." May mabuti bang galing sa Nazaret? Halika, tignan mo! Nakita ni Jesus na palapit sa kanya si Nathanael at sinabi niya tungkol sa kanya, "Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari." "Paano mo ako nakilala?" Bago pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita. "Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Sinabi ko lang sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. At naniniwala ka na? Higit pa sa mga ito ang makikita mo. Talagang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong nakabukas ang langit at panhikpanaog sa anak ng tao ang mga anghel ng Diyos. Nazaret, may pagaling bang bagay na manggagaling doon? Aminin man natin o hindi, ang ilan sa atin ay may biases o pagkiling sa ating pakikitungo sa kapwa. May mga pinapaboran tayo. Meron din namang ayaw talaga natin sa isang tao. Kahit sinisikap nating maging pantay-pantay sa pakikitungo sa bawat isa, lalabas at lalabas pa rin ang pag-uugali nating may pagkiling o pagtangi sa iilan. Kapanalig, kung meron man tayong mga pagkiling o biases sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sikapin natin huwag itong pairalin, upang huwag humantong sa pagkakawatak-watak at diskriminasyon laban sa iba. Sinasabi nga sa sulat ni Santiago, "Mga kapatid ko, kung may pananampalataya kayo sa maluwalhati nating Panginoong Hesukristo, huwag sana kayong magtatangi sa mga tao." Ang pagkikiling o pagtatangi ay isang malubhang kasalanan. Hindi ito inaayunan ng Diyos. Tinuturuan din tayo ni Apostol Santiago na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sinasabi din niya sa kanyang sulat, kung nagtatangi-tangi kayo, nagkakasala kayo at nahatulan na sa inyong paglabag sa batas. Mga kapanalig, matutunawa tayong tumingin sa iba kung papaano sila tinitin ng Diyos. At tingnan ang mga pangyayari sa ating buhay sa lente o paraan ng pagtingin ng Diyos. Umpisahan natin ito sa ating mga puso. Let us confess our sins of prejudice and biases. Hilingin natin ang tulong ng Diyos na pagkalooban tayo ng kanyang mata upang makita ang ating kapwa gaya ng pagtingin niya sa kanila. At gamitin nawa tayo ng Diyos upang tulungan ang ating kapwa na makipagkasundo sa isa't isa, lalo't higit makipagkasundo sa Diyos. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para
ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating galing.